Last round fight ni Wesley So walang iba kung hindi kay World Championship Challenger Sindarov. Sa kanila pong rapid, tinalo ni Wesley. At sa first half ng Blitz, nagtabla. Makakabawi naman kaya si Sindarov ngayong final day. Kung tatalunin pa rin ni Wesley, medyo parang sinuki na, no? Dalawang panalo at isang tabla mangyayari. Pero i-analyze natin itong last fight battle mga kamatyas at papakita ko sa inyo ang final standing kung sino ang nag-champion sa torneyong ito. Pero bago yan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng puzzle, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po, it's Black to Play, laro pa rin ni Gata Kamsky. Ano kaya sa palagay nyo ang ginawa ni Kamsky dito na talagang hindi napigilan ng puti? Lapag nyo po ang inyong mga makikitang kasagutan sa comment section below. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club applications, mag-download na po kayo sa Play Store at sa App Store. Napakadali lang po. Internet Chess Club, makikita nyo po yung ganitong logo. Download na kayo mga kamatyas. Free lang ang paggawa ng account para meron kayong username at lagi nyong bubuksan tuwing kayo ay gagamit ng Internet Chess Club application. Ayan. Okay, simulan na kagad natin. Anunsyo lang po, ongoing ang registration ngayon ng Kamatyas Online Summer Chess Clinic. Mag-enroll na po kayo mga kamatyas. Ang dami na po nag-enroll ng mga players. Ang link nasa comment section below, nakapin lang po. Ang ginawa ni Sindarov, nag-E4. C5 naman si Wesley, huling laban, ano? Sicilian ang ginamit, maganda ginawa ni Wesley. Nag-D6, D4, takes, open Sicilian ang kinauwian, pero Bishop D3, yan ang medyo kakaibang linyang in-apply dito ni Sinda. Sinda na. Knight C3 kasi ang normal, di ba? Para suportahan yung pawn E4. Pero nag-Bishop D3, yan ang pinang-suporta. At ang nakikita ko po dito ay gusto kagad ni Sindarov na mabilis makapag-castling. Knight C6, hinamon kagad ni Wesley. Nag-Bishop E3, relax lang, develop lang. At nag-G6 naman, ayun. Madalas ko kasi nakikita sa Sicilian ni Wesley yung Najdorf. Pero dito, nag-G6. Tipong i-convert niya sa Sicilian Dragon. Nag-H3 para wala naman pong Knight G4. Kasi may ganyan kukulitin ang bishop dyan pagka ganyan tema. Bishop G7, nag-C4. Ayun. Kaya naman pala, dinelay dito ni Sindarov ang kanyang knight at bishop muna ang nilabas. Kasi balak niya pala mag-Maroczy bind formation. Yan ang tinatawag na Sicilian Maroczy bind. Ano binabind? Yung D5 square. Susundan kasi yan ng knight Okay. Nag-Knight D7 pero medyo sinisira kaagad ni Wesley ang formation na gustong mangyari ni Sindarov. Hindi maka-Knight C3 kasi merong kagad tension sa Knight D4 at hindi basta-basta makaalis ang Knight na halimbawa babalik lang, matatagpas ang pawn sa B2. Okay, may pang-istorbo kagad Nag-Bishop E2. Ayan, para sapatan ang depensa ng Knight. Yun nga lang, gumastos ng isang tempo. Mangyari sa proper po ng Sicilian Maroczy bind, para po sa inyong kaalaman, yung puti, nagbi-Bishop E2 lang yun kung marirealize nyo, yung Bishop nasa D3. Gumastos pa ng isang tempo. Malaking bagay yan sa side ni Wesley. Tempo pa rin yan At nag-castling, Knight C3, nag-Knight C5. Okay. Para po sa inyong kaalaman mga kamatyas, hindi po pwedeng capturing yung o kain ng ganun-ganun lang kung may tapatan ng exchange Kasi pag kain, imagine kapag ang pawn nandyan, makakatulong yun sa black to control the center. At the same time, pag nakaganyan na yung pawn, yung rook sa A8 ilalagay sa B8, kapaki-pakinabang po yun. Magiging epektibo ang magkaulam na diagonal at yung tore na magko-combine para ma-pressure ang queen side. Okay po, kaya hindi kinakain basta-basta yun ng puti. Knight C5, pinorma lang. Okay, pressure sa E4, nag-castling, at nag-A5. Yan naman po ang lumabas na novelty bago ang inilabas dito ni Wesley. Hindi ko alam kung ito po ay on the spot na naisip niya o aware pa rin siya. Okay? Kasi po ang natural na linya dito ay Bishop D7 at may tumira na ng Knight E6. Exactly sa posisyon na to mga kamatyas. Okay? Nag-A5 si Wesley. Ano plano? Para sa isang banda, ma-establish talaga yung knight sa C5 na hindi basta-basta mapapaalis kagaya ng planong rook B1 tapos titirahan ng B4. Kasi ang isa po sa ginagawang plano ng puti, pag nakaporma yung knight sa C5, pinapaalis yan A3, B4, pero inunahan na niya kagad ng sinicure na niya yung B4 square.
at nag-knight DB5. Ano plano ng knight DB5? Okay, gets na. Kasi nga po, committed na yung pawn to A5, hindi na siya pwedeng lumanding sa A6, no? Walang pawn na bumabalik. Nakita niya, okay, i-establish muna, ipwesto muna na maganda yung knight sa B5. At nag-A4, okay. Kinain naman ni Wesley. Yan po yung mga modern na technique ngayon na napansin ko at napapansin natin. No, yung kumakain ng space, pinupush lang yan, extra space lang. Malaking bagay yun. Nagagamit yun, mga kamatsas. At ang plano ni Wesley ay gagamitin yung square A5. Para maraming square, maganda po yan. Marami natutuwa pag ginagaya ko yung boses ni Wesley. Pero sa isang banda, may mga naiinis din, mga kamatyas. Ayaw nila yon. Wala tayong magagawa. Hindi lang po ito educational ang video natin. No? Part din ng video ang entertainment. Kayo naman, makiride on na lang kayo. Bira naman kayo. Okay. A4. Alright. Nag-queen D2. Yun. Pagkaganyan po, pumatong. No? Sisibat yan papunta sa H6. At para ma-exchange ang strong diagonal fianchetto bishop at nag-bishop E6 ba? Relax lang si Wesley Di niya pinapansin na may paparating na bishop Nag-F3, kinu-question ng computer. Bakit yan ang ginawa mo? Ituloy mo kung itutuloy mo. Hindi tinuloy pero rekomendasyon, Rook A D1 and Rook A E1. Ayan. Okay. Bishop H6 para sa akin, gusto ko nang ituloy talaga yan. Kung ako lang, no? Para mawala talaga yung bishop. Ayoko nang may diagonal bishop. Pero nag-F3 at nag-Queen A5. Biruin nyo, binibigyan ng maraming pagkakataon si Sindarov na maitira niya ang Bishop H6. Bakit ayaw gawin? Ayaw gawin Ano ba meron? Teka muna mga kamatyas, na curious ako, no? If Bishop H6, ano meron? Kakainin lang. Kakainin, tapos, wala naman. Okay naman. Slightly better pa rin naman ang evaluation bar. Yun lang mga kamatyas. Ayaw gawin ang idea ni kamatyas. Ayun pambira yun, ayaw gawin. Nag-rook AB1 Queen B4. Yan ang gusto ko kay Wesley, no? Hindi lang basta forma, nanonood pa. Parang ano yun hindi lang pampamilya. Parang alcohol. Hindi lang basta forma nanonood pa at threatening bishop takes C4. Ang ganda. At nag-rook C1 lang. Relax lang talaga si Sinda, no? Kainin mo lahat yan. Parang ganun, Kainin mo, sa'yo na yan. Nag-rook FC8 muna si Wesley. Tamang forma lang din, mga kamatyas. Bakit po? Kasi kung matatakam, hindi ko mo may kain ng kain, mga kamatyas, no? May tinatawag tayong timing of exchange. Sarap nun, A3. May A3 kasi. Paano or saan mo lalagay ang queen para mapanatili mong depensado bishop? Only square is to play queen B3. Pero may bishop D1. Goodbye! Goodbye mga kamatyas. Yung queen ay long lights. Walang pupuntahan mga kamatyas. Kulong. Malukong. Sabi nga ng ka-teammate kong taga Cagayan de Oro. Malukong daw ang tawag sa kanila, no? Ng kulong. Wait lang mga kamatyas. Ewan ko kung tama ba yun. Binibiro lang ako ng aking ka-teammate noon. Malukong daw, kulong yun Okay. Balik tayo. Nag-rook FC8 at ayun, nag-knight D5 na si Sinda. Okay, nairita na talaga siya sa queen. Baka mamaya kung ano pa ang gawin dyan ni Wesley, wala, naniguro na siya. Queen to queen. Kaso medyo nagkamali yata ng plano si Sindarov. Mas malakas si Wesley pag wala ng queen. Paborito ni Wesley yung natatanggal ang queen Wala nang panggulo Kumbaga malinis pag walang queen, walang gulo-gulo. Exchange, takes, and knight D4 exchange. Grabe, 3 dikit yun, puro palit-palit King F1, dinipensahan lang po yung bishop. Nag F5, yan ang gusto ko kay Wesley, dinadagdag niya ngayon sa style niya. Dati, yung maraming tabla-tabla-tabla, medyo parang kumunot no? Parang bihira lang siyang bumira ng mga break-break Ngayon, bume-break na. Yan ang magandang improvement. Kinain ang pawn F5, knight takes F5. Okay, may butas doon sa G3. Nag-bishop C4. Bishop C4, Suporta, hindi naman inatake. Hindi naabot no? Ano kaya plano nito? Baka gaganon. Baka bigay daan sa king. Pero nag-H5 si Wesley muna.
Mukhang e-H4 pagka ganyan, no? Para purely mag-get yung makuha yung G3 square. Anong mag-get? G4. Inatake po yung knight sa F5 at knight H4. Okay, inatake ang pawn sa F3, nag-king E2. Ayun, lipat na lipat. Lipat na ng ruta. Okay, mas maganda ang ruta ngayon na may tina-target sa pawn F3 mga kamatsas. Dinipensahan po ni Sinda. At nag-knight, ayun, talagang grabe, makalikot si Wesley ngayon, Makalikot siya, nakuha niya technique eh. Yan ang mga laro. Knight G2, ang plano magda-knight F4 check. Okay, at mapipilitang ma-exchange ang important dark square bishop. Bakit important ito? Kasi yan ang maaaring tumapat sa strong fianchetto bishop. Malakas kasi yung bishop lagi pagka ganyan mga kamatsas. Malakas yan. Kaya kung mawawala ito at may exchange sa knight lang, malaking positional na bagay yan sa black. Pabor kay Wesley. Bishop G5. Kinilite ang pawn sa E7 pero hanggang forma lang yan. Bluff lang yan, bluff. Kasi subukan lang kainin yan. Di tatamaan po yan. Mapipin yung king. So yan ay sindak lamang, no? Sindakin si Barbara. Alam niyo po yung pelikulang yon. Knight F4 check. Tinuluyan pa rin kasi nakita ni Wesley, okay, check. Mayroon pa ring threat sa pawn H3. King D2. Inilagan lang at tamang desisyon. Okay. Gets ko. Pag kinain kasi yon, pwede nang kumain doon kasi wala na pong tatamaan na king nakailag na sa e-file. Oo nga. Nag-rook F7 naman dito si Wesley. Okay, ayaw niyang ibigay yung pawn E7. Kasi once na bumagsak ang pawn E7, babagsak din ang pawn D6. Okay po? So, kailangan may realization tayo sa mga paparating palagi. Look ahead, ika nga. Ano mas matimbang? Kainin yung pawn sa H3 o depensahan muna? So the balancing of the attack, capture, and defense. Ayun, may balancing yan eh. Nag-rook AE1, dinagdagan ni Sinda ng atake sa E7. At nag-king F8, dagdag suporta rin mga kamatsas. At nag-H4. Nakita ni Sindarov na nakahangyan, sinicure niya muna yung pawn H4. Pero, bakit mo tinulak yan? Hindi ba pwedeng kainin mo ito? Hindi mo napansin yan, Sinda. At pagka kinain kasi yan mga kamatsas, may ganun. Parang quality down pero grabe naman ang pawn sa D6. Paano kung harangan mga kamatsas? Ano sagot ni dyan? Hindi kainin lang. Pag kinain ng tore, kasi makakain to, no? Pag kinain pala ng pawn, may D6. Pagka nag-rook D7, may G5. Tapos F4. Medyo malalim mga kamatsas, Medyo mahirap magawa ito sa puti pero kung marirealize nyo po, lamang sa evaluation barang puti pero feeling ko maganda kasi yung pawn D6 malakas Tapos king E3, F4, F5, basag, etc. mga kamatsas. To open up the F-file na makapag-create ng additional attack. Tama. Yun ang sinabi ni Stockfish. Okay, balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa kasi dito, nag-H4 niligtas dito ni Sinda yung H-pawn. At nag-bishop takes B2. Okay. Naisip ni Wesley na sayang yun, lamang tiyan din yan. At nag-knight C3. Ayun. Sunod-sunod na yung kabyos dito ni Sinda. Bakit ka bumalik? Hindi ba pwedeng GH5? Pag nag-knight takes H5, rook G1, takihin mo yon. Natawa talaga ako, Grabe si Stockfish talaga, Malalim mag-isip balik tayo. Pero ang ginawa kasi knight C3 at nag-rook C8. Ayun, good move ni Wesley. Para, kitang-kita naman. Talaga, tumatagos. Nakakailang agad, kayo po lumagay sa puti, Kakailang, yung tore, nakakailang, annoying yan. At nag-knight E4 dito, para mabawas-bawasan ang mga nakapilang pyesa na maaaring targetin dito ni Wesley. Knight E4 muna. Okay, at ni Sindarov. Nabaliktad, sorry po. Okay, yan, umilag muna dito si Sindarov at nag-knight H3. Ayun, inatake naman niya yung bishop. Time check po tayo, 48 seconds against 10 seconds. So, halos bullet time na mga kamatsas. Knight H3, bad move si Wesley. Pero correct play pala is Bishop A3. May sibat doon. Ayun, may pang sibat. Yun ang accurate na rekomendasyon ng computer mga kamatsas na si Stockfish. Pero nag-Knight H3 dito si Wesley. Check muna. Bishop G7. Okay.
nakipag-exchange na, panahon na yan para ma-exchange at nag-bishop to b5. Ayun, another bad move by Sindarov. Hindi natin masisisi. Tao pa rin po si Sindarov mga kamatsas na nape-pressure. Pero ang tamang tira pala mga kamatsas ay GH5. Talagang grabe, no? Para mapunit yung king side, kahit paano mabuksan yung G-file, yun ang gusto. Okay, kasi kung kakainin naman yung knight, rook takes naman mga kamatsas, anytime may depensa naman yung bishop. Ayun, okay. Pero umiwas para ang basa ko dito, kahit paano, may planong kainin yun mamaya pag nawala yung knight. At nag-knight takes e4 naman si Wesley. Ayun, nagkasunod-sunod din na po ang sablay, no? Kasi nga, dying seconds na rin. Pero dapat daw ang tira ay king f8. Yan ang mga pang-diinan, mga pang-solid, ano? Parang extra support na sa e7 ang nakikita ko dyan. Pero balik tayo sa knight takes e4 na ginawa. Rook takes e4, rook c5. Ayun, nadali na naman ni Wesley ng double attack. Bishop e8. Yan ang mga huling chance na makasundot-sundot. Kinain muna yung pawn sa d5 with check. At nag-king e3 and nag-rook f6. Ayun, sumablay na naman si Wesley. Dapat daw pawn tira is rook f8. Okay, dalawang square lang magpipilian na yun Rook f6. Nakita na naman ni Sindarov ang another accurate move, g5. Good move, atakihin muna yung tore. Mamaya na kainin yung pawn sa e7. At nag-rook f5. Kinain kagad ni Sindarov. Napadali naman mga kamatsas. Minadali. Dapat daw is bishop d7. Atakihin yung tore para masapul po yung knight sa h3. Ayun, lamang na siya bishop d7. Pero kinain kagad ni Sinda Baliktad kagad ang evaluation bar. Di naman natin masisi. 7 seconds na lang si Sindarov King f8. Balik uli and may knight f4. Ayun. Panahon na para makatakas yung knight. Medyo na isolate sa gilid Knight f4. Ayan. Para may mga check-check na, no? Pag kinain po kasi yung kain-kain, bitin din naman yung bishop Sakto yung knight. Nakadepensa pa sa pawn g6. Kinain. Ayun. Another bad move by Sindarov. Wala. Nag-collapse talaga siya sa dying seconds. Dapat daw po is bishop t7. Okay, yan ang tamang tira. Tapos rook d3 check, king f2. Tapos rook d2 check, king g1. Saka, yun, etc. No? Rook f7 lang, iwas lang. Okay, after bishop d7. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa, nag-rook takes knight, minadali. Sinimplihan ang buhay. Pero dito po, no? 2 pawns, 4. 1 pawn up dito si Wesley. Nag-rook b1, b5, yun nga lang. Wala ko nakikitang pwedeng targetin dito. Siguro yung d-pawn lang, pero madidikitan naman ng king Klarong isang pawn ang lumabas na lamang dito. King e4, check. King d4 and nag-rook f5 atake sa pawn f3. King e4 ulit depends sa rook e5 checking d4 and king d7. Ayan. It's rook and pawn ending na mga kamatsas. Napakahalaga po ng meron tayong knowledge sa rook and pawn ending. Ayan. Enroll po kayo sa ating summer clinic. Especially sa advanced lesson. Yung mga rook and pawn ending inaaral po natin. From intermediate to advanced, doon ko po sinimulan yung rook and pawn endgame kung hindi po ako nagkakamali. No? Meron tayong mga topic lessons dyan para mas maliwanag sa atin ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng rook and pawn ending. Yan, diniinan ko po yan doon kasi very important yan. Lumalabas kasi yan sa game Kagaya nito, rook and pawn ending to. Nag-F4. Inatake muna ang tore. Rook F5, King E4 depensa, Rook C5, at nag-King F3, King C6. Dinikitan muna ni Wesley yung mga important pawns na po pwedeng atakihin sa kanya bago niya pakawalang pagalain ang tore. Pagagalain niya yan Rook E1, ayun na. Susundot na ng counter si Sindarov pero nag-B4. Wala na. Tingin ko kung ka-counter, it's too late na mag-rook B5, B3. Ang bilis ng pass pawn. Nag-rook E4. Pero pasilip na natin, pag nag-rook E6 mga kamatsas, may B3. Kain-kain. Mapapabalik lang din Kasi kung kakainin po yung pawn sa G6, may B2. Wala. Hindi aabutan. Okay? Magpo-promote talaga yan. Kaya balik tayo mga kamatsas. Napatira ng rook E4 and B3. Tuloy. At kinapture. Kasi po kung kakainin po yon may B2. Rook B4, rook B5. So hindi na masisave yun, no? Kain-kain. Rook E2 pamigil. At nag-king to B5.
King E4, King B4. Wais si Wesley, no? Wais talaga sa endgame. King D4, Rook B5. Rook B2, ayun. Hindi pwedeng mag King C3 para supportan. May check. Makukuha yung tore. Rook B1, King A2. Resign ang World Chess Championship Challenger. Sa kanila pong tatlong inkwentro dito sa Poland, face-to-face, 2 panalo si Wesley at 1 tabla. Ibig sabihin talagang si Wesley po talaga nakikitaan ko talaga ng malaking potential din for World Chess Championship, no? Challenger. Darating din ang point siguro and sana na matagal na nating inaabangan yon na si Wesley ay siguro ang pangarapin muna natin kay Wesley makapasok muna sa candidates. Kasi candidates lang pahirapan na siya eh. Natatalo siya sa mga qualifying, nalalaglag siya eh. Itong si Sindarov nag-candidates champion. Tapos biglang kung sa bagay long game talaga 'yon. Ito kasi Rapid and Blitz medyo parang hindi pa forte. Mukhang mag-a-adjust pa ng malaki si Sindarov sa Rapid and Blitz. Magkaiba po kasi talaga ang mundo ng Rapid and Blitz sa long game. Ang long game pang diinan yun eh. Kumbaga, napakahaba ng oras yung tira ang binibili doon. Kaya si Sindarov, bagamat natalo siya ni Wesley ng 2.5.5, parang kay Dubov, dinirisiro ni Dubov pero hindi nangangahulugan na talagang totally overall mas malakas si Wesley kay Sindarov. Ang lagi nating titignan overall yung performance, especially sa long game. Long game pa rin ako mga kamatyas. Doon pa rin ako bumabasi eh. Nandun ang bigat ng tira eh. Ang Rapid and Blitz may pressure, mabilis ang time eh. 'Di ba mga kamatyas? Kaya si Sindarov still masasabi ko pong malakas pa rin 'yan. No, World Chess Championship Challenger 'yan eh. Ito po ang kanilang final standing mga kamatyas. Ayan, sino ba ang nag-uwi ng gold medal? Walang iba. Walang iba kung hindi si na-maintain yung gabuhok. Na-maintain. Champion po si Niemann mga kamatyas. Alisin ko lang po yung larawan ni Wesley para mas lalo nyo po makita. Ayun, Niemann is the champion. 22.5, gabuhok na lamang kay Fabiano Caruana at gabuhok lang din ang lamang ni Caruana kay Wesley. So, not bad. Third place si Wesley. Yun nga lang, hindi niya na-maintain na from second place. Kala ko nga malulundagan pa si Niemann pero grabe po si Niemann. Talagang kondisyon. Isa na namang patunay ni Niemann na talagang kahit over the board, kaya niyang mag-champion. Nandito si Gukesh, nandito si Sindarov, pero napatunayan niya mag-champion over the board. Ano po ang masasabi nyo, no? May scanning na yan, ha? Baka sabihin ng iba, nag-engine computer pa sa mga chip or etc. Hindi. Pinatunayan ni Niemann talaga. Ini-scan na yan bago pumasok sa venue, mga kamatyas. Malakas talaga si Niemann. At mukhang talagang sinabi niya, gusto niya maging world champion. Kaya hahatawi niya. Bata pa si Niemann eh. Bata pa parang 20 plus lang yata to si Niemann kung di ako nagkakamali mga kamatyas. Bata pa yan. Okay, maraming salamat po at sana po ay natuto kayo. Muli po, pinag-iimbita natin ang ating Kamatyas Online Summer Chess Clinic. Marami pong humahabol mga kamatyas. Ang link nakapin lang sa comment section below. So grab your opportunity na mag-undergo workshop po dito. Workshop ito, investment ito sa enhancement ng ating kakayahan sa chess. Improvements mga kamatyas. So sana po don't miss out the opportunity. Suportan nyo na lang din po sa ating Kamatyas and sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.